Aloha muli po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng 2 Timothy chapter 1, verse 5, and then sa chapter 3, verse 14 to 17. Ang sabi niya rito sa verse 5 ng chapter 1, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Sa chapter 3, 14 to 17, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Verse 16, lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapagbulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong The Influence of a Godly Mother. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay. Tunay nga na makapangyarihan ka. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka po nagbabago. Nagbabago man ang lahat sa paligid namin, sa mundong aming ginagalawan. Pero ikaw, O Diyos, ikaw pa rin ang alma. Ikaw pa rin ang simula at ang wakas. Nananatili kang tapat sa iyong mga pangako. Buhay ka, O Diyos, katulad ng iyong mga salita, Panginoon. At minsan pa, patuloy po namin kinikilala na tunay nga banal ka, O Diyos. Kaya muli po sa mga sandali ito, tunay nga na patuloy mong saliksikin ang aming puso, ang aming isipan, upang nasabihin tunay mong maging tama ang aming gagawing pag-aaral sa mga sandali ito. Maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon, ang aming paglapit sa mga sandali ito, O Diyos. At anuman po, O Diyos, ang maaaring maging balakid, mga pagkakasalang maaaring naisip namin, nagawa namin, na nasabi namin na hindi kaya sa iyo, dalayan mo ako, O Diyos, ang kapatawaran. Upang nang sa gayon wala kang maging hadlang at malaya kang makapangusap sa mga sandali ito, O Diyos. Minsan pa nga po sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu ang ipinagkaloob mo sa iyong mga hiniran, narinig po, O Diyos, lumalapit. Nadalain po, O Diyos, na patuloy mo ipagkaloob ang iyong special anointing upang nang sa gayon may pahayag ko na may kasimplihan ang iyong mga salita, Panginoon. At ang mga salitang nais mo lamang ituro ang siyang aking mabanggit, Panginoon. Gamitin mo lamang po, O Diyos, na instrumento sa katotohanan mula sa iyong mga salita, Panginoon. At ang dalayan mo nga po, Ama, na tunay nga na hindi lang po ito pag-aaralan sa mga sandali nito. Ito nga po, O Diyos, ay patuloy na gagamitin bilang sandata upang nang sabihin patuloy po kami makitang matatag na mananampalataya, Panginoon. Makita sa amin na tunay nga na buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Makita kami may Kristo sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy ko nga kong pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Tanging sa iyo lamang. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the influence of a godly mother. Kumbaga, lahat tayo may nanay. Lahat tayo, hindi tayo putok sa bungo. Kumbaga, meron tayong nanay na pinanggalingan. Kumbaga, lahat tayo may nanay, pero aminin man natin sa hindi, meron tayong mga good experiences sa ating mga nanay at meron din mga bad experiences sa ating mga nanay. At dito makita nga natin na ang ating pag-aaralan ngayon, the influence of a godly mother. Ang Diyos na, ang nanay na maka-Diyos, ika na. Paano nga
masasabi na ang isang nanay ay mga Diyos? Ang isang katotohanan na ang nanay ay isang mga Diyos, one basic truth, godly mothers are godly women. Kung ang isang katotohanan na ang nanay na talagang mga Diyos, lumalakad siya sa katotohanan na naayon sa nais ng Diyos. Ika nga. Kumbaga, ang mga nanay natin na mga Diyos, hindi sila perfect but righteous. Ika nga. Nagiging matuwid dahil sa biyaya ng Diyos. Ika nga. Yan ang godly mothers. At dito sa ating pag-aaralan, kumbaga, the influence. Pag sinabi mong influence, ang sabi nga dyan, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something or the direct effect itself. Yung kakayanan o kapasidad na maka-apekto sa pag-ugali, sa paghubog ng isang tao, ng kanyang anak, ika nga, o ng kanyang mga nakakasalumuha. Ang sabi nga dyan, the influence of television. Halimbawa, sa isang bagay, kung mahilig kang manood ng mga bagay o kung ano-ano pinapanood mo, kung ano yung pinapanood mo, malaki ang nagiging influence niyan sa iyo. Maging kung sino yung kaibigan mo, sinasamahan mo, nakaka-influence yan sa iyo. Dito sa ating pag-aaralan, the influence of a godly mother. Yung influensya ng nanay na mga Diyos. Alam naman natin na ang nanay talaga, malaki ang nagiging influensya sa kanyang mga anak. Malaki. Kung makita natin na isang greatest blessings sa isang pamilya na ang nanay ay magiging mga Diyos. Isang blessing yon na kapag ang nanay mo ay isang mga Diyos. At dito makita natin na sa mga anak, sa pamilya, mapalad ka kung ang nanay mo ay may tuturing na mga Diyos. Hindi perfect, but righteous. Kasi lumalakad sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot mang isipin na yung sinasabing mga Diyos na nanay, unti-unti nang nawawala. Kasi, bakit? Kasi yung influensya ng tinatawag na feminist group, na naiiba na yung pananaw ng pagiging mga Diyos sa tinuturo ng mga grupong mga kababaihan. Alam naman natin na ang grupo ng kababaihan sa mundo ito, salungat sa itinuturo ng salita ng Diyos. At dito makita natin na dahil dito, kumbaga, ang nakikita na lang nitong feminist group na parang hindi na nakukuha ang contentment, ang fulfillment ng kanyang pagiging babae, hindi sa pamilya, hindi sa pagpapalaki ng anak, kundi sa career development. Kumbaga yun ang kanyang mas nakikita. Yun ang tinuturo ng mundong ito. At ang nakakalungkot man na kahit sabihin mo Kristiyano, tinatanggap na to, ginagaya na to ng mga sinasabing Kristiyano. Magkaroon man ng anak, halimbawa, yung mga kababaihan, kumbaga, hindi na nila tinututok ang kanilang pagpapalaki sa anak, hindi na tinututukan ang tamang pag-aasikaso sa pamilya kasi ang kanyang iniisip na ay ang karir. At ang nakakalungkot nga kahit Kristiyano na kababaihan, ginagaya na ang ganitong konsepto. Kaya kahit pagkaanak, kumbaga, pag nagkaanak, iiwan na yung mga anak sa mga daycare center. Kasi pinagkakatiwala na ang pagpapalaki sa kanilang mga anak sa mga daycare center. Kahit babies pa lang. Bakit? Kasi nga, mas iniisip na niya yung kanyang karir. Kasi yan ang itinuturo ng mundo ito. Yung sumabay sa takbo ng mundo ito. Kasi yan, nakakalungkot man isipin na, kumbaga, yan ang nangyayari kasi yung isang katotohanan na bakit? Kasi
kung minsan yung economic problem. Kasi, kumbaga, hindi kayang makasuporta sa kinikita lang ng tatay, ng padre pamilya para suportahan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya, napipilitang maghanap buhay, kumita ng sariling pagkakakitaan. Ayaw hihingi kay Mister. Kasi parang nagiging mukhang kawawa kapag lagi hihingi kay Mister. Pero kung minsan, hindi naman yun ang problema eh. Minsan, kaya namang buhayin ni Mister, aminin na natin, pero may mga kababaihan talaga na ayaw niya ng ganong buhay. Gusto niya ng maging mas kilala, kasabayan, yung equality na tinuturo ng mundong ito. Katulad na limbawa nung magtatayo nung maghihirang ng bagong papa na kung bakit pinagpipilitan itong mga kababaihan ito na hindi lang mga papa o yung mga paring ang siyang pipili ng bagong santo papa. Dapat meron din silang karapatan. Yan ang tinuturo ng mundo ito. Kumbaga, equality, ika nga. Kung tutusin, kumbaga makikita natin na dito sa ating pag-aaralan, makikita natin na yung buhay pananampalataya ni Timoteo, kumbaga makikita natin na ang pinakang naging pundasyon dahil sa lola niyang si Luis at sa kanyang nanay na si Eunice. At dito makikita natin na maaaring yung pagiging nung tanggapin ni Timoteo yung kanyang pananampalatayang Kristyanismo, maaaring malaking naitulong talaga si Pablo sa kanya. Pero yung pundasyon ng kanyang pananampalataya ay nag-ugat sa kanyang family background. Kaya dito sa ating pag-aaralan, kumbaga makita natin na sabi nga, the influence of a godly mother. Sa ating titingnan, meron tayong tatlong tututukan. Ang sabi niya rin sa una, godly mothers are women of sincere faith. Pag sinabi mong sincere faith, tapat na pananampalataya sa verse 5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Kumbaga, makita natin na malinaw na yung pananampalataya ni Timothy nagsimula nga sa pundasyon ng kanyang lola na si Luis at ng kanyang nanay na si Eunice. Ika nga. Kumbaga, itong nasa pamilya ni Timoteo, itong mga kababaihan na tinuturing dito, tinatawag ito, binabanggit dito, they know God. Kilala nila ang Diyos. Kilala ni Luis at ni Eunice ang Diyos, ika nga. At dito, makita natin na sinasabi nga na, kumbaga, ito yung background ni Timoteo. Pero, kung titingnan mo sa Acts 16:1, ang sabi nga niya ito, Paul came to Derbe and then to Lystra, where he found a disciple named Timothy, the son of a believing Jewish woman and a Greek father. Kumbaga, yung genitori ni Timoteo ay si Eunice na isang Jewish believer at isang Greek father. Ibig sabihin, unbeliever. Kumbaga, makita natin na hindi natin alam kung ano ang tunay na nangyari. Bakit itong tinuturing na believer na si Eunice, na nanay ni Timoteo, ay may asawang hindi mananampalataya? Isang Griego, isang pagano. At malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos, malinaw na tinuturo sa Old Testament na hindi pwedeng mag-asawa ang isang Israelita ng hindi Israelita. At dito, makita rin natin na, kumbaga, siguro dumating sa punto na dahil nga isang Israelita tong si Eunice,
may katigasan din ng ulo. Kung dumating sa punto na nagrebelde rin siya. Kaya sinuway niya, nag-asawa siya ng isang Griego. Hindi mananampalataya. Kumbaga, makikita natin na sa puntong ito, maaaring bumigay si Eunice, kaya naging napangasawa niya isang unbeliever, isang Griego, pero dumating sa punto na nagbalik loob siya, nakilala niya ang ating Panginoong sa Kristo, tinanggap niya bilang personal Lord and Savior. At makikita rin natin na dahil niya si Eunice, ang nanay niya ay si Luis, kumbaga magamat napalaki ng tama ni Luis, yung kanyang anak na si Eunice, pero maaaring nagkaroon nga ng breakdown sa kanyang spiritual life. Hindi natin alam, maaaring ito yung maaaring naging nangyari kung bakit may asawang hindi mananampalataya si Eunice. Pero ang sabi ko nga, malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos na ang isang mananampalataya, kung tinuturing mo ang sarili mo bilang isang mananampalataya, malinaw na tinuturo ng Diyos, malinaw na tinuturo ng Biblia na huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Kung gusto mong suwayin ng Diyos sa pakikipagrelasyon mo, yung kumuha ka ng unbelieving partner, hindi naniniwala sa Diyos, ibig sabihin, sinuway mo na kaagad ang Diyos. Sa 2 Corinthians 6:14-16, sabi niya, huwag kang makikisa sa hindi mananampalataya. Kumbaga, sabi niya rito, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya sapagkat anong pakikipag-isa mayroon nga ang katuwiran sa hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Anong pakikisama mayroon ang liwanag at kadiliman? Paano magkakasundo si Kristo at si Belial o anumang bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong kasunduan mayroon ang banal na dako ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Ito ay sapagkat kayo nga ang banal na dako ng buhay na Diyos. Kung ang believer, ano sabi dyan? Ang isang mananampalataya, kayo nga ang banal na dako ng Diyos, ng banal na dako ng buhay na Diyos. Kung tayo we are considered as the temple of the Holy Spirit. Anong pakikisa? Tulad ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad kasama nila, ako ang magiging Diyos nila at hindi sila ang aking tao. Malinaw na sa simula pa lamang ang design ng Diyos, kung mananampalataya ka, dapat ang kukunin mong partner ay isang mananampalataya. Kung hindi mananampalataya, kumbaga, daan niya ng Diyos na maging patotoo ka pa rin dun sa hindi mananampalataya. Pero ang pinakang-design niya, dapat ang isang believer, ang partner niya ay isang believer. Ngayon, yan ang design ng Diyos. Sa pamilya, ang design ng Diyos, nararapat ang tatay ang siyang malakas, mas matatag sa buhay pananampalataya sa loob ng pamilya. Dapat ang tatay. Yan ang talagang design ng Diyos. Kumbaga, makita natin na kaya lang, kumbaga, malinaw na sinasabi, tatama ko lang, na malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, ang lalaki, ang babae, mas mahinasan nilalang ng Diyos niya. Kumbaga, ang lalaki talaga, kaya nga sa pananampalataya, lalaki talaga ang nararapat maging malakas. Ang nagiging problema, hindi inaako ng lalaki. Kaya ang babae ang siyang kumukuha. Pero, ang talagang design ng Diyos, dapat ang lalaki ang siyang nangunguna sa spiritual training ng kanyang mga anak. At dito, makita natin na sabi nga dito,
But the mother can have a great influence even in situations where the father is passive or hostile to God. Kasi nga, kapag sa sitwasyon ni Eunice, ng magulang ni Timothy, kumbaga si Eunice ang talagang mananampalataya. Yung asawa niya, hindi. Pero, ang sinasabi niya, malaki ang nagiging influensya pa rin ng nanay sa spiritual life ng kanyang anak na si Timothy. Kasi hindi tumatayo yung tatay na dapat siya ang maging magandang influensya sa loob ng tahanan. Siya dapat makitang matatag na nangunguna sa buhay pananampalataya. Kaya, ang tumatayo, kumbaga kahit sabihin mo pares sila believer, pero ayaw mampunin ni lalaki yung responsibilidad na dapat ang tatayo bilang matatag na tagapanguna sa pamilya, hindi niya tinatayuan, maging nung magkasala dun sa Paul, ika nga, nung magkasala si Eva, si Adan, kumbaga tinuturo pa ni lalaki si babae. Kumbaga, siya dapat ang tumayo sa pagkakasala. Kumbaga, makita natin na ang sinasabi nga na godly mothers are women of sincere faith. One prime quality which such a woman needs is sincere faith. Dapat magkaroon ng isang tapat na pananampalataya. Kapag sinabi mong tapat, the word sincere means literally not hypocritical. Pag sinabi mong sincere, tapat, hindi hipokrito. Totoo, ika nga. Kumbaga, hindi hipokrito, kumbaga, hindi haka-haka ang kanyang buhay pananampalataya. At dito, makita nga natin na, kasi, ito halimbawa, sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan, kumbaga, diyan mo makikita kung totoo o sincere ang buhay pananampalataya ng nanay o ng nasa sa loob ng tahanan. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, godly mother. Kasi, halimbawa, aaten sa Sunday worship, nagkaroon ng away sa loob ng tahanan. Nagkaroon ng tampuhan sa loob ng tahanan. Ngayon, kilala kayo na kompleto kayong pamilya ng umangaten sa gawain. Kumbaga, may kumosyon sa loob ng tahanan. Kunyari, walang problema mangyayari. Pagdating sa iglesia, akala mo grupo apostol. Kumbaga, yun yung pinakikita nila. Yun yung maskara na kanilang tinatakip sa kanilang mga mukha. Pero hindi totoo. Kasi, dapat sincere. Kumbaga dapat inaayos, nire-resolva, hindi pinatatagal ang isang problema. At dito makita natin na sinasabi nga na alam ng, halimbawa kung si Mr. at si Mrs. nagkaroon ng problema, alam niya ng mga anak, naaamin niya ng mga anak, nag-check-all ko sa lumba, sa genitory ko. Kasi hindi sila nagtabing matulog. Alam nila yan. Kumbaga may hata-hata. Kumbaga makikita natin na ang sabi nga, godly mothers are women of sincere faith. Totoo yan. Hindi perfecto, pero sinusubukan niyang lumakad sa katuwiran. Kumbaga, pag sinabi mong sincere faith, kumbaga, sincere faith means that you have sincerely believed in Jesus Christ as your Savior and Lord. Kumbaga, talagang tapat ka na nagtitiwala ka na ang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas, ay ang ating Panginoong Jesucristo. It means that you walk in reality with Christ each day, spending time in His Word and in prayer. Na lumalakad ka sa araw-araw, pinagkakatiwalaan mo lahat
sa ating Panginoong Diyos. It means that when you do sin against a family member, you ask their forgiveness and seek to work on your weak areas. Na kapag nagkamali ka, nagkasala ka, inaamin mo yung pagkakasala mo. Hindi mo pinagtatakpan at sinusubukan mong ayusin ang iyong kahinaan. It means that you develop godly character qualities and attitudes of submission, thankfulness, and joy in the Lord. Kumbaga, ipinagkakatiwala mo, isinusubo mo lahat, nade-develop ang iyong character, ang iyong attitude, kasi ito yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya, natatagpuan mo ang kagalakan, kaganapan sa Diyos. Yan ang sincere, tapat, hindi fake, hindi nakamaskara. Kumbaga, hindi perfect, oo. Pero, with God's grace, we are trying to walk on the will of God. At dito, kumbaga, ang sabi nga, hypocritical faith. May iwasan mong maging hypocrite sa iyong pananampalataya. Kasi, hindi ka perfect eh. Kumbaga, nagpapatulong tayo lahat. At dito, makita nga natin, your kids won't want anything to do with your version of Christianity. Kumbaga, aayaw ng mga anak yan. Na akala mo tama ka lagi. Pero hindi. At dito, ang isang katotohanan na genuine faith is contagious. Kapag totoo yung pananampalataya mo, yan ang talagang malaki ang naibibigay ng influensya sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Kasi nakikita nila na meron ka rin talagang weakness. Hindi ka laging malakas. Hindi ka perfect. Yung pangalawa na pinapaalala ng Diyos sa atin dito, godly mothers honors biblical truth. Doon sa verse 14, ang sabi nga, whom is plural, pointing to Louis and Eunice as well as to the Apostle Paul. Pag sinabi mong whom, knowing from whom you have learned from them, points to the reality of God's word in these people who had influenced Timothy. Kumbaga, ito nga si Louis, si Eunice, si Pablo, na naging daan para maging matatag, maging tapat ang pananampalataya ni Timothy. Kumbaga, may mga taong ginamit para maging matatag, malakas, tapat ang pananampalataya ni Timoteo. At dito, makikita rin natin na ang isang katotohanan na sa loob ng pamilya, nararapat talaga na sa loob ng pamilya, sa genitori pa lamang, ay magsisimula na yung pagtuturo sa mga anak ng salita ng Diyos. Sa loob pa lamang ng tahanan, ay dapat ay magsisimula ng katulad ng kay Timoteo, nagsimula sa kanyang lola, nagsimula sa kanyang nanay. At dito, makita rin natin na bagamat sa loob ng tahanan, kumbaga meron pa rin na talagang pwedeng gamitin, katulad nga kay Timoteo, na alam naman natin na si Pablo ay tinuturing na spiritual father ni Timoteo. Kumbaga, ano makita natin dito? Na huwag kang magseselos, halimbawa, nanay ka, mami ka, mama ka, na hindi lang ikaw ang nakaka-influensya sa spiritual life ng iyong anak. Kumbaga, may mga ginagamit din. Kasi nga, maaaring kumbaga, yung pundasyon talagang nanggaling kay Louis, kay Eunice, pero yung talagang mas maging malinaw yung kanyang buhay pananampalataya, si Timoteo, ginamit si Pablo.
Kaya tayong mga genitori, tayong mga nanay, kayong mga nanay, ika nga, huwag kayong magseselos na minsan may ibang tao, Sunday school teacher, youth leader, kapwa ragazzi na mananampalataya, ang siyang ginagamit para mas maging matibay ang kanyang buhay pananampalataya. Para mas maging matatag ang kanyang buhay pananampalataya. Kumbaga, yan ang isang katotohanan. At dito, sa Roman numeral 2, meron tayong tatlong sub-key points. Una, a mother must grow in her own love for God's Word. Dapat, ang nanay, kumbaga, talagang meron siyang tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos. You cannot impart what you do not possess. Ano nga ba ang may bibigay mo? Kung ikaw mismo ay hindi naman talaga ganon ang pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos. Kumbaga hindi ka makapagbibigay kung ikaw mismo ay salat sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Kumbaga, you cannot impart what you do not possess. At ang sabi na niya rito, she doesn't neglect her spiritual life. Hindi niya pinababayaan ang kanyang buhay spiritual. Ang kanyang sariling relasyon sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Ang sabi niya sa Psalms 23, 1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Personally, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon, ang Diyos, ang aking pastor. Kumbaga, dapat ang nanay ay may tunay na love and passion for God's Word. Kasi nga, anong may tuturo mo kung ikaw mismo ay hindi ganyan ang love and passion mo sa salita ng Diyos? At dito, kumbaga, paano makikita ng anak na ikaw mismo napakadalang kang makitang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, dapat maging magandang ehemplo sa loob pa lang ng tahanan para maituring kang godly mother. At dito, kumbaga, ang sabi ko nga kanina, dapat sa mga anak, sa loob ng tahanan, kumbaga, bilang genitori, bilang nanay, dapat sa atin nagsisimula ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Lalo higit kung mga bata pa lang yan. Kasi ang mga bata, ika na, kumbaga, ang mga bata, ang mga babies, parang ano yan wala pang masyadong alam, ika na. Katulad yan ng tumahilig ka sa mga computer, sa mga gadget, meron mga memory card, may mga hard disk na tinatawag. Wala pang masyadong alam yan. Wala pang laman. Ngayon, kung ang lagi mong ipinapanood sa anak mo ay mga bagay sa mundong ito, ito ang mas papasok sa murang edad ng bata. Dapat sa murang edad pa lamang bilang genitori, responsibilidad mo bilang nanay, responsibilidad na i-train ka agad sa salita ng Diyos ang mga bata. Kasi, iniaasa minsan sa Sunday school teachers, yung Sunday, once a week lang. Imbes yung the remaining 6 days kasama ng genitori, kasama ng nanay. Huwag mong ipagkatiwala lamang sa Sunday school teachers. May ginagamit, oo. Pero responsibilidad ng nanay ng genitori na sa murang edad pa lamang ay, kumbaga, dapat simulan na niya ang pagmamahal ng bata sa salita ng Diyos. Kasi nga, kahit bata yan, hindi mo alam
na may naitatanim ng punla ng salita ng Diyos sa murang edad ng bata. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, a godly mother will use God's word to lead her children to saving faith in Christ. Doon sa verse 15 ng ating text, ang sabi niya, mula pa sa pagkabata, alam ng ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Yung kaligtasan, salvation is built on the knowledge of the truth revealed in Scripture. Kumbaga, yung kaligtasan, naiintindihan niya yan, nabibuild sa punla ng salita ng Diyos na napatalim sa Kanya. Huwag nating hayaan na, kumbaga, karapatan ng isang bata, ng ating mga anak, na huwag natin, lalo sa mga hindi mananampalataya, ang lagi lang natin sinasabi kay Papa Jesus. Papa Jesus. Pero yung mas malalim na rason doon, na dapat mas may ma-develop na relasyon sa bata at sa ating Panginoong Jesucristo. Mabuo yung relasyon. At dito na talagang nasa sa puso niya yung relasyon ng bata ito sa ating Panginoong Jesucristo. At nararapat na hindi lang basta, kumbaga, dapat maintindihan niya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang Diyos ay pag-ibig, totoo. Pero dapat itinuturo rin natin na kahit bata yan, na ang Diyos ay nagagalit din, may wrath din yan. Makatarungan din yan. Na kapag hindi siya nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan, ika nga, kumbaga, eternal punishment, ang kanyang patutunguhan. Na dapat maintindihan din niya na ang kalalagayan ng puso ng isang tao ay laging sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, ito naman sinasabi na kahit bata yan, may natatanim na salita ng Diyos sa murang edad ng bata. Na dapat maintindihan niya na kinakailangan niyang aminin na hihingi niya ng tawad ang kanyang mga pagkakamali, na ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, isang pag-ibig din pinadama ng Diyos na kung tatanggapin mo, naintindihan mo ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at magkakaroon siya ng buhay o ng hanggan. Kahit bata yan, kumbaga, bilang genitori, bilang nanay, kumbaga, responsibilidad mo na tinetrain mo na yung anak mo sa salita ng Diyos. At nararapat na dapat maintindihan niya na hindi lang basta profession of faith. Kasi meron mga nagpro-profess na akala niya ligtas niya. Ligtas siya, pero walang nangyayari pagbabago sa kanya. Kasi kung talagang totoo yung kanyang profession of faith, alam niya kung ano yung kanyang nilalakad. At sa kanyang murang edad, kumbaga makikita natin na pwede kang magbigay ng mga Bible stories na kung saan may mga genitori na believer, pero itong mga anak nila ay hindi lumakad sa kalooban ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Napaniwala sila. Pero may mga bata naman na mas pinili nilang lumakad sa kalooban ng Diyos na ang genitori nila ay hindi believer, pero naging tama ang kanilang paglakad at relasyon sa Diyos. Dapat nilang maintindihan yan. Dapat nilang maintindihan na ang bawat isa ay accountable sa harapan ng Diyos. Kumbaga, responsibilidad ng nanay yan. Responsibilidad ng genitori yan. Pero sabi ko nga,
sa loob ng pamilya, mas malaki ang nagiging influensya ng nanay sa loob ng pamilya. Mas malaki. At dito, dapat nating maunawaan na isang responsibilidad na pinaunawa sa atin dito na a crucial task for godly mothers is to pray for and use the scriptures to lead each of their children to faith in Christ. Kumbaga, makikita mo na responsibilidad mo, may panalangin, may guide sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang iyong anak sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo, ang sabi nga niya rito, a godly mother will train her children in how to live by God's Word. Kung paano mamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. God's Word is mighty to save. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos para tayo'y mailigtas. At dito, sufficient para sa ating pamumuhay, sufficient para makalangad tayo na may kabanalan ayon sa nais ng Diyos. Sa 2 Peter 1, 3, and 4, ang sabi nga niya dito, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Lahat ng ating kailangan, ibinigay na. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, we have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Kumbaga, sapat ang salita ng Diyos para maigwida tayo, para tayo makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang genitori, bilang nanay, kumbaga dapat makita yan ng nanay na gamitin niya ang salita ng Diyos para maturuan ang kanyang anak para sa tamang paglakad, pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa 2 Timothy 3:16, ang sabi nga sa text natin, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kumbaga, isa siyang life manual. Kumbaga, paano ka makakalakad ng kalugod-lugod sa Diyos? Nandiyan ang Biblia, salita ng Diyos. Isa siyang life manual. Kaso ang problema, katulad halimbawa kung mahilig kang bumili ng mga appliances o ng gadget, hindi mo binabasa yung manual eh. Kaya mali-mali ang paggamit mo dun sa gadget o yung appliance na binili mo. Kasi hindi mo binasa yung manual eh. Ganun din sa buhay ng tao. Kaya mali ang paglakad ng tao kasi hindi niya binabasa ang salita ng Diyos. Ayun yung manual eh. Yan yung tuturo eh. Magagamit para may tama. Instruction. Kung paano tayo makakapamuhay ng kalugod-lugod at nakaayon sa Diyos. Ang sabi nga sa Hebrew 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Kaya sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, akala mo kilala mo na yung sarili. Pero kapag nagbabasa ka, nagsasaliksik ka ng salita ng Diyos, makikita mo, may mga baho ka pala. Marumi ka pala. Marumi pala tayo. Akala mo tama yung motibo mo, hindi pala. Kumbaga, ang Diyos, ang salita niya, ang siyang tunay na magpapakilala kung sino ba.
At bilang nanay, kumbaga isang responsibilidad na pinag-aaralan nga natin ito, makaka-influensya ka kung ipakikita mo sa iyong mga anak na kailangan niya ang salita ng Diyos para makalakad ng naayon sa nais ng Diyos. Kumbaga, Scripture is not given to satisfy our curiosity or to give us interesting stories. Hindi lang siya basta istorya. Kumbaga, may itinuturo siya. It is given to be profitable for how we live, to correct us, and keep us on God's path of holiness. Kumbaga, mga paalala na sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa mga sandali ito. At ang sabi nga kanina, kumbaga, dapat tinuturuan ng mga nanay na i-train niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga pinag-aaralan natin, yung mga binabasa natin, dapat talaga ina-apply. Isinasapamuhay. Hindi lang pasok dito, labas dito. Dapat pasok dito, manatili rito, naririto kung hindi mo pa kailangan. Pag may sandata ka na, kailangan mo, nangihina ka, meron kang paghugutan, may magagamit ka. Hindi yung pasok dito, lumabas dito, wala na. Kumbaga dapat tinetrain ang mga bata, ang mga anak, na makapamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. At dito, kumbaga, sa pamamagitan nito, kung ina-apply niya ang salita ng Diyos, kumbaga, katulad nga nung, kaya nga nangingiti tayo, halimbawa, sa mga ilang ragazzi natin na alam naman natin yung kanilang pinagdaraanan din. Kumbaga talaga, salamat kasi nananatili silang matatag. Kasi, kumbaga, almeno yung mga pundasyon ng salita ng Diyos, yung punla ng pananampalataya na natanim sa kanila, ginagamit nila. Kaya yun yung magiging daan para mag-grow, mag-mature sa kanilang buhay pananampalataya. At dito, ang paalala sa atin, turuan natin ang ating mga anak na isa pamuhay ang salita ng Diyos. Hindi lang, katulad nga kanina, hindi lang basta kasi wala kang may share kung ikaw mismo hindi mo ito tinataglan. Dapat taglay mo, ginagamit mo para meron kang maituro. Pangatlo, godly mothers have great influence on their children. Ang mga nanay ng mga Diyos ay meron talagang malaking impluensya sa kanilang mga anak. Ang sabi ko nga, mas malaki ang nagiging impluensya talaga ng nanay sa buhay ng kanilang mga anak. Kasi mas emosyonata sila. Mas may pararamdam nila. Yun yung talagang bantadyo. Kasi ang tatay kasi more on control sa kanyang emotion. Pero, ang paalala nga sa atin dito, na si Timoteo, naging matatag siya sa kanyang buhay pananampalataya dahil sa naturuan siya, naibida siya ni Pablo. Kasi si Pablo ang kanyang spiritual father. Pero yung pundasyon, ang nagpundasyon ng pananampalataya ay dun sa family background niya. Nandun yung kanyang lola, nandun yung kanyang nanay. Kaya, kumbaga yung influensya ng godly mothers models their service to God. Kumbaga may nakikita. May nakikita dun sa pamilya. Merong example din naman. At dito, kumbaga,
makikita na maaaring yung pamumuhay ng pamilya ni na Timoteo, bagamat hindi ganun karamihan, pero nakikita niya na generous yung kanyang pamilya. Generous yung kanyang lola. Marunong magbigay. Kasi alam nila na ang Diyos ang siyang nagkakaloob. God is our provider. Kaya nakakapagbigay siya ng dapat ibigay para sa pangangailangan ng kapwa. Maaaring nakikita niya na talagang sa pamumuhay ng kanyang lola, ng kanyang nanay, nakikita niya kahit medyo nagkakatampuan, nagkakagalit, nakikita nila na merong pagpapatawaran. Yung forgiving. Kasi ang Diyos ay merciful. Maaaring makikita nila na sa loob ng tahanan na bagamat medyo parang punong-puno na ng problema, down na sa mga pagsubok, paghirap, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Kumbaga, yun yung mga influensya na maaaring makita dahil naroon sa loob ng tahanan. At ang sabi nga niya rito, she has a servant spirit, the outpouring of herself. Pag sinabi mo, sa pamamagitan nito, nakapaglilingkod siya, nagagawa niya yung mga dapat niyang tungkulin, paglilingkod sa Panginoon, kasi ito yung kanyang talagang karakter. Ito ang talagang kanyang attitude, godly attitude. Yun ang kanyang talagang pagkakakilanlan. Bagamat meron siyang kahinaan, pero ito ang talagang karakter niya. Kasi yun yung lalabas at lalabas talaga sa kanya. Kaya makapaglilingkod at magagamit ang buhay niya para sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Magagawa mo yan kasi yan talaga yung nananahan sa'yo. Kasi nga, kung believer ka, ano yung ibinigay sa'yo? Holy Spirit. Lalabas at lalabas yan. Kaya makikita at makikita yan. At dito, sa kabila ng mga sitwasyon na nangyayari sa paligid, pagsubok, problema, hindrances, difficulties, kumaga, ang godly mother, meron pa rin siyang contentment. Kumbaga, alam niya kung paano makontento. Kasi kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pag sinabi mong kontento, hindi siya mahilig mag-compare. Hindi na ini-stress ang kanyang sarili na bakit si kapatid ganito, bakit siya ganyan, bakit ako wala. Hindi niya ini-stress ang kanyang sarili kasi kilala niya ang Diyos na kanyang pinagpilihan. She is contented and she is not comparing kung ano man yung meron si kapatid ika. Kasi nga, kumbaga, maaaring itong kay kapatid, hindi mo kailangan sa mga sandaling ito, o maaaring dahil hindi pinagkakalang sa iyo kasi hindi mo kayang i-handle yan kapag meron ka nito. Kumbaga, kontento ka kasi alam mo na ito ang kailangan mo sa mga sandaling ito. Kaya nagagawa mo pa rin maglingkod, gampanan ang mga dapat mong gampanan sa loob ng tahanan mo o sa mga nakapaligid ng mundong iyong ginagalawan, maging sa iglesia na iyong pinilingkuran. Kasi kilala mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sapat na siyang lahat. Sabi nga sa Colossians 1:16, for by Him all things were created. Sa pamamagitan niya ng ating Panginoon sa Kristo, lahat ay nalikha. Things in heaven and on earth. Yung mga bagay na hindi natin nakita at nakita, lahat yan ay visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. Kung may Kristo ka sa puso, kumbaga, lahat, siya nilikha para sa kanya lahat.
Alam mo kung sino yung meron ka. Kaya nakukontento ka. Alam mo kung ano yung mga ginagawa mo. Hindi ka nagko-compare. At dito, ang isang godly mother, dahil nakilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, yung kanyang paglakad sa araw-araw, nakaayos, orderly, organisado, hindi disorganized. Katulad halimbawa, kung diskoordinado ang nanay na pag-gising pa lang ng maaga, kailangan gumising ng maaga, akasikasuhin ng bata, papasok sa eskwela, ihahanda ang almusal, ihahanda ang gamit, papasok sa ang kampanya sa eskwela. Kung meron siyang sasamahang bata, ihahanda pa niya ang sarili niya, maglalabor pa siya. Pag-uwi, meron pa maasikasuhin pamilya niya. Kung disordenado siya, hindi niya magagawa yun. Hindi niya magagawa. At dito, kumbaga, dapat time management, nakaprogram ang lahat. Hindi yung bunot dito, bunot dyan. Ang isang godly mother, orderly. At nakikita ng bata yun. Nakikita ng pamilya yun. Kung paano niya nai-handle yung mga bagay na yun, ika nga. At dito, kumbaga, makikita nga natin na nagagawa ng nanay yun dahil sa tulong ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi yun yung natatanim sa puso niya, sa isipan niya. At dito, kumbaga, dahil doon, kumbaga yung mga natututunan niya, nai-apply niya, nagiging influensya yun sa mundong kanyang ginagalawan, lalo higit nasa sa loob ng tahanan. Nakikita yun. At doon, makikita mo na kung akala ng nanay para pang minsan kasi ang liit ng tingin ng nanay sa kanyang sarili. Yun din minsan, naaawa siya minsan sa kanyang sarili. Pero kapag nakita mo na kung paano ka tinitingnan ng Diyos sa mga sakripisyo ginagawa mo, nakikita yun ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nakikita yun ng mga anak mo. Yan ang nagiging magandang impluensya ng isang maka-Diyos na nanay sa kanyang mga anak. Kaya ang sasabihin ng kanyang mga anak sa Proverbs 31:28, her children rise up and call her blessed. Mapalad sila kasi ang nanay ko maka-Diyos. Kaya sa pagtatapos natin, kumbaga, maaaring titingnan natin na ang taas ng standard para magkaroon ng good influence being a godly mother. Pero alam na natin na ang Diyos ay laging God of second chance. Kung saan man tayo nagkukulang o saan ka man nagkukulang, hihingi natin ang tawad. Kung hindi ka tapat sa iyong buhay pananampalataya o sa anumang aspeto ng buhay, paglakad mo sa iyong buhay pananampalataya, hihingi ng tawad sa Diyos. Patuloy na bumalik sa Diyos nating pinaglilingkuran. Patuloy na magsimula sa aral na nagpaalala sa iyo kung paano ka nanampalataya sa Kanya. Patuloy tayong lumakad na may katapatan sa ating buhay pananampalataya. Kumbaga, ang Diyos, kumbaga, kung lalakad ka ng may katapatan, kung lalakad magiging kalalakihan ng bawat isa sa atin, kung lalakad tayo ng may katapatan sa ating buhay pananampalataya, may influensya tayong magagawa sa mundong ating ginagalawan
Una sa pamilya, maging sa paligid na ating ginagawa. Kaya nga sabi ko, sa pamilya pa lamang, kapag orderly ka, nagagawa mo yung responsibilidad mo sa asawa mo, sa anak mo, sa amo mo, sa iglesia. Kumbaga, ang Diyos ang siyang tutulong sa atin para maisangat para natin magawa natin ang lahat ng ito. Kaya, muli, sa lahat ng mga nanay, isang sakripisyo ang ginagawa nyo, malaking impluwensya ang nagagawa nyo sa inyong mga anak. Kaya, Happy Mother's Day. Manalangin tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka Ama sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa sandaling ito na minsan pa pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Buhay ka, O Diyos, na aming pinaglilingkuran. Katulad ng iyong mga salita na aming pinag-aaralan, Panginoon. Buhay ka, O Diyos. Kaya minsan pa patuloy nga na galahin ko, na tunay nga ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy po namin itong gamitin. I-apply, Panginoon, kung panasabi, patuloy na ang kagalakan ng aming paglakad sa aming buhay pananampalataya ay aming makamtan, Panginoon. Patuloy na makita sa amin ang katatagan bilang isang mananampalataya, Panginoon. Patuloy na makita na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. Salamat po at dalayan mga po, O Diyos, na tunay nga kung i-apply nga po namin, Panginoon, ang mga salitang ito, malaking impluwensya, Panginoon, ang magagawa nito sa aming mundong ginagalawan, Panginoon. Maging sa oras ito, O Diyos, aking especially tinataas sa iyo, Panginoon, ang bawat ina, Panginoon, sa mga sandali ito. Ang bawat nanay, ang bawat mamis, mama, Panginoon, na sineselebrate po namin, Panginoon, ang dakilang araw nito para sa kanila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang siyang nagbigay ng ministry ito sa kanila, Panginoon. Dalayan mo nga po, O Diyos, na tunay nga na patuloy lamang silang maging matatag sa ministry ng kaloob mo, Panginoon. Patuloy na magkaroon ng kagalakan, nagampanan, Panginoon, ang ministeryo ito, Diyos, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na magagampanan lang po nila ito, Diyos, kung patuloy na pangahawakan nila, Panginoon, ang pananampalataya. Ikaw din po, O Diyos, ang siyang kaloob, Panginoon. Dalayan mo nga po, na tunay nga na maging ang bawat pamilya nila, bawat pamilya namin, Panginoon, makita rin namin, Panginoon, ang sakripisyo ito na ginagawa ng aming mga ina ng tahanan, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po, Diyos, ang aking sa dalangin na may pasalamat in Jesus' name I pray.